Ma'am Kata! Ito na si Ma'am Kata Lopez. Palapakan natin, Ma'am Kata! Kumusta kayo? Mabuti po, magandang buhay po sa lahat. Oh, magandang buhay. Totoo naman. Ma'am Kata, anuhin na namin po kayo, didirektahin na namin. Napag-alaman namin na bata pa lang kayo talagang sakitin. Opo, Ano po yung mga sakit na lagi po akong may lagnat, may ubo, sipon. Kasi history na po sa family ko, sa side ng tatay ko. Yung ubo, sipon, sa baga po. Bigla daw po, nagkaroon na rin kayo ng scoliosis. Ilang taon kayo nagkaroon niya? Mga second year po, mga 14 years old. Mga 14 years. Opo. Pinatry niyo po ba na ipaayos, ipagamot ang inyong scoliosis? Opo, actually, nung malaman po ng mother ko ay pumunta po kami orthopedic. Dinidegree po siya. Tapos in-advise po ako magsuot ng brace. Ang brace po, robot. Basta maraming Iba't iba po yung brace. Sa akin po ay mula dito sa leeg hanggang dito po sa balakang. So, ang hubaran lang po nun pag maliligo ako. Even pag tulog, kasabay ko po yun, kasama ko yun. Tapos, hirap ang pinagdaanan mo para doon sa pagsusuot ng ganyang pang-correct ng brace. Pang-correct. Opo. Ay, siyempre po, pag malamig, ang lamig kasi may bakal po yun. Pag mainit, talaga pong ang pawis ko tumatagaktak. Pero nag-decide kayo na ayaw niya na siyang isuot. After a year po, siguro. Kasi nahihirapan po ako. So sabi ko, siguro hindi pa naman ako kukunin ni Lord. Kaya pa naman to. Yun po. So, nanatili po kayo at parang hindi ho naging hadlang sa inyo. Yung maging hukot po ang inyong, kumbaga, pagkakatayo ng inyong katawan. Hindi po hadlang, pero ang tagal ko pong iniyak to. Taon. Iniyak ko po talaga yan. Parang, bakit? Pero meron pong isang tao na ginamit para dalhin ako sa isang organization or samahan na parang na-feel ko doon na... May support system kang Opo. May sinabi, parang wala po siyang verbal na sinabi, kundi, lika pasyal tayo, sama po ako. Tapos nakita ko, parang sinabi ko sa sarili ko, oh, mas blessed pa pala ako. From then on, sabi ko, hindi ako dapat malungkot. Ay, very, very nice story. And then, you met your husband. Yes. Paanong nangyari po yun? Nagkita na po kami noon kasi siya po ay pamangkin nung napangasawa ng tiyahin ko. We are both pamangkin. Tapos nakikita na niya ako. So may sakit na ako pero wala, ganun lang. So nagligaw, medyo matagal din, nagkagustuhan. So hanggang doon. Hanggang sana magkaroon kayo ng mga anak. Opo. At sabi nyo nga kanina sa akin, ang greatest blessing ninyo or blessings or mga blessings ninyo ay ang inyong mga anak. Paano nyo nasabi? Kasi po pag nagsusulat po ako ng salin, sinusulat doon, ano yung mga kailangan mo, ano yung kailangan mo. Sabi ko, kailangan, ano yung mga naging assets mo. Gusto ko pong isulat, sir, yung aking mga anak. The greatest assets of my life. Opo, pero pangalawa na po itong mga material na bagay. Sa inyong story, ma'am, parang pinapatunayan po ninyo na hindi hadlang ang pagkakaroon ng kung ano mang mga daanin sa buhay or kung ano man ang pinagdadaanan mo physically, mentally, na para ipagpatuloy ang buhay. Paano nyo po ginawa yun? Ano po ang naging sandalan ninyo? Ano ang naging parang hugot ninyo para magawa yung dapat yung gawin? Sabi ko, ayokong maging problema ng pamilya, lalo ng lipunan. Eto ako, may kamay, may paa, may isip, may iba pa akong kakayahan. Bakit magiging hadlang sa akin yung kahinaan ko? Tuloy ang buhay. At hindi lang yon. Ibinalik nyo pa sa inyong mga kabarangay dahil kayo po ay guro. Bakit ho nag-push kayo na magtuloy-tuloy ng inyong pagtuturo? Kasi po ang mataas respeto ko sa mga guro. So, from then on, sabi ko, magti-teacher ako. Sabi ko. So, dalawa po kasi line ng aking course. Either mag-office work or magtuturo. Sabi ko, magtuturo ako. Sabi ko. Ano po yung inyong parang nakuhang parang kasiyahan ba or fulfillment bilang isang teacher? At ilan ang mga naging teacher na bilang niyo ba? Ilan po yung... yung mga naging guro niyo pala. Ay, mga naging estudyante, I'm sorry. Siguro po, hindi ko na mabilang. Pinabalikan ba kayo? 3 dekada. Yes, actually po, last year, 4 yung inanak ko sa kasal na dati ko silang mga estudyante. Pero sila po naman ay nakatanggap ng galit mula sa akin. Hindi, pagsuhito at pagdisiplina. Yes. That's actually it. It's tough love. Yan po ang tinatawag ng mga, akala nyo yung mga teacher po ninyo ay stricto. No. Para din po kasi sila talaga ay pangalawang na magulang ninyo. Hindi ba? Ma'am, hanggang kailan ho kayo magtuturo?
Siguro po, sa isip ko po ngayon, in this time, 2 to 3 years pa po. Hanggang ma-divert ko yung isip ko kasi sanay na sanay po ako na nagtatrabaho, gumagawa. Love na love ko po ang pagtuturo. Opo. Yan, napakagaling, napakahusay at gaya ng nasabi ko sa inyo, hindi pwedeng hindi ko ikwento. Itong kanilang tahanan na pagkalaki-laki, ay napundar na ng kanilang mga anak. Ay, hindi Ano po? naman po. Ano po to? Yung lupa po, napundar na namin nung mag-asawa nung nag-aaral pa po sila. Pero focus pa rin po kami sa pag-aaral. Priority pag-aaral. Pag nakatapos tayo, kahit gaano yung pera natin, iyon yung pagpapatayo natin ng bahay. Sama-sama tayo. Pero nandun pa po yung dati naming bahay. Lumabas lang po kami para tabi kami ng kalsada. Tapos po, sila na po ngayon yung malaking tulong po ang naibigay ng nanay ko dito sa pag-andar, dito po sa bahay na to. Ang nanay ko po, salamat nanay kahit nasaan ka pa. Matagal na po siyang patay. Oo. At syempre, itong bahay ninyo, kayo rito sa ilalim at sa taas, kayong mga anak. Opo, inati na po namin yan. Parang apartment style. Pinlano na po namin mag-asawa yan. Nasama-sama kayo. Hindi po. Kung gusto nilang pag nag-asawa, punta sa ibang lugar, okay lang po yon. Basta meron po silang uuwian sa Marilao pag umuwi po sila dito. Beautiful. Ano ang inyong mensahe sa ating mga kababayan, lalo na sa mga katulad po ninyo na nagdadaan sa ganyang klase ng buhay? Kahit anong man yung pinagdaraanan natin, ang ating mga kapintasan, huwag maging hadlang yon para sa ikatatagumpay ng ating buhay. Hindi tayo magiging problema ng pamilya, hindi tayo magiging problema ng lipunan. Gawin natin kung ano yung kakayahan natin. Tandaan ang edukasyon, ang kayamanang hinding-hindi mananakaw kailanman. Yan po ay mula kay sa ating pinagkakapitagang guro na si Ma'am Kata. Maraming salamat. Hi! Mga Kanet 25. This is Love and New Verbo. For more love, Tunipet, and Arafang updates, just click the subscribe button and follow us on our Net25 social media pages at Net25 TV and Net25 Entertainment Facebook. See ya. I love ya.